abogado, and sabi ng abogado, there is a system doon sa loob na ina-upload yan sa laptop ng detainee at nakikita niya doon ang mga letters, ang mga photos, ang mga videos na pinapadala ng mga family members, and I think allowed din ang mga ganun, mga footage ng supporters. Yeah, may message po ba siya sa government sa ginawa sa kanyang illegal kidnapping? Wala, ma'am, he never mentions the administration. But up to the last minute, he always said and he told so everyone, that para organize po tayo, yung mga taong nandiyan, please, proceed po tayo sa loob. Para hindi po tayo magulo. Are you aware po na yung mga supporters ninyo ay ginigipit ng Congress at gustong ikulong? Yes, ma'am. Opo. Actually, may nagpadala sa akin na retired PNP personnel. Sabi niya sa akin na on the days leading to the campaign, papahirapan talaga ang mga tao na tumutulong sa inyo. Kaya sabi niya, sabihan mo yung mga kaibigan ninyo at mga supporters ninyo na kung ano man yung mga kailangan nila i-comply sa mga government offices, BIR, Bureau of Customs, DFA, lahat ng mga merong negosyo na kailangan may compliance, ay i-comply nila because ang sabi ay papahirapan, kung hindi man papahirapan ay isasara talaga ang kanilang business. Pero right now po yung mga vloggers or content creators talaga na sumusuporta sa inyo ay talagang tina-target sila. Yes, ma'am. Isa din yan sa ginagawa sa mga kaibigan, mga supporters at mga kababayan natin. Ang nakita ko lang dyan, ma'am, noong sinimulan yung hearing, no? About vloggers at kung ano ang limitations ng isang tao sa freedom of speech ay ang dami pong vloggers na lumabas na naglabas ng hindi talaga totoo na bagay sa atin. Yeah. Katulad noong basketball player. Yes. Daming vloggers na naglabas ng paninira at walang basihan, walang ebidensya at hindi totoo na nakakasira ng pangalan nila. Yeah. Pero bakit wala sila doon sa hearing? Yeah. So bakit ang mga pinapatawag ay mga vloggers sumusuporta sila ko sa akin as Vice President, wala man lang isang vlogger na tinawag para pasagutin kung bakit mo binastos yung pagkatao. Yeah. Pipi Sara, panghuli na lang kasi isa ako sa mga tina-target ng Marcos administration at sinasabi nila na ako ay fake news. Gusto ko lang po bigyan ng diin sa inyo, samantahan ko na yung pagkakataon. Isa sa in-expose ko yung pag-kidnap sa 2 minor age ng isang kababayan natin. Nandito siya ngayon, si Mishina Makapinig. Gusto ko lang sabihin sa harap ng mga tao kasama ng mga media na hindi po fake news yun dahil yung biktima mismo ay nandito. At na-interview na rin po natin na isa siya bago ang Pangulong Duterte actually na kidnap, yun yung nakikita naman ng tao, ay siya muna, yung 2 minor de edad niya. And I hope yung ating mga kaibigan sa media ay sana naman pag-usapan yung gano'n kasi issue yan ng Pilipino, ang kidnapping. Totoo yan, ma'am. Yeah. It is actually an item inside the armed forces of the Philippines. Yes. It is there is a record inside. True. The AFP. But somehow, nobody seems to exact accountability and transparency for what happened to the children and to that kidnapping of minors in Turkey, which was led by officials inside the Philippine government. Yes. Kaya yung mga maliliit na bagay na hindi nila na wag dyan kayo mag-film at mag-videotape ay sundin natin.
Ang susunod po ay mensahe galing kay Pangulong Rodrigo Duterte. Sinabi niya ito sa abogado kahapon at sinabihan niya ang abogado dahil hindi ko makikita si Inday Sara bukas dahil ang nakaschedule bukas ay ang aking kapatid si Veronica at si Shelito, ang kanyang mama. Sabihin ko sa lahat ng mga supporters ni Pangulong Rodrigo Duterte at sa lahat ng mga abogado na kaibigan niya to sinabi niya na huwag tayong makialam sa kanyang kaso sa International Criminal Court. Hayaan natin ang kanyang mga abogado at ang korte mismo magdesisyon kung ano ang mangyayari o ano ang susundin kaparte ng proseso ng korte. Sabi niya, kung gusto ninyo ipahayag ang inyong pagsuporta, kung gusto ninyo ipahayag ang inyong galit na nararamdaman, or kung kasiyahan na nararamdaman, sabi niya, huwag natin pag-usapan ang kaso at huwag natin pag-usapan kung ano yung nangyayari sa kaso. Lalong-lalo na pagdating sa mga complainants o reklamo na nandyan sa loob sa International Criminal Court. So yan po yung mensahe ng detention center. Pakiusap ng detention center sa ating lahat. Yan po yung message ni Pangulong Rodrigo Duterte kahapon na pinadaan niya sa abogada na pumasok sa kanya at nakipag-meeting sa kanya kahapon. Ang susunod po ay sinabi sa akin ni Pangulong Rodrigo Duterte noong huli naming pagkikita, meeting sa loob. Sinabi niya, sabihin sa inyo, sabihin sa ating mga kababayan na kailangan niya ang tulong ng mga PDP senators at ng kanilang mga guest candidates. So, tulungan niyo po ako isa-isahin kasi noong nakaraan ay nakalimutan ko yung isang pangalan. So, isa-isahin po natin ang kanilang mga apelido. Una po ay si Senator Bongo. Yes! Pangalawa ay Senator Bato de la Rosa. Yes! Ang sunod po ay si Senator Attorney Jimmy Bondo. Yes! Ang susunod ay si Senator Attorney J.B. Pinlo. Yes! Ang susunod ay si Senator Attorney Raul Lambino. Yes! At ang panghuli po ay ang ating kaibigan, si Mr. Senator Philip Salvador. Yan po ang candidates ng PDP. At ang kanilang mga guest candidates ay una si Senator Attorney Rodante Marcoleta, si Senator Attorney Vic Rodriguez, yes. Senator Pastor Apollo Kibuloy, at ang panghuli ay si Senator Dr. Richard Mata. Yan po ang sabi niya kasi, nagplano sila ng mga kampanya bago siya dinala. Sa pilitang dinala dito sa ICC detention, meron silang mga plano ng mga iba't ibang rallies para sa mga senators ng PDP laban at kanilang mga guest candidates. So sinabi niya, sinabi niya, ma'am, para si PRD kung zero yon, ako Pepsi Max. Para balanse ang kompetisyon.
Yes, at sinabi niya, hindi na niya magawa ang mga paa niya tumayo sa stage doon sa Pilipinas at sabihan ang mga supporters kung bakit kailangan natin iboto yung 10 diretsyo at wala ng ibang kandidato na iboto. Kaya sabi niya, ipaabot sa inyo na kailangan niya ang tulong ng mga PDP senators at ng mga guest candidates ng PDP laban. Ang sunod po ay, actually nakalimutan ko kanina, dapat ang opening natin ay pagpapasalamat sa Diyos sa magandang araw na ito. Walang init, walang ulan, sakto lang ang lamig. At nabiyayaan tayo ng pagpahintulot o permission na magsama-sama sa araw na ito. Kanina, habang naglalakad kami, ay narinig ko yung kanta na The Greatest Love of All. Sabi nung kasama ko, sabi niya, maghanda ka ng kanta mo kasi papakantahin ka niya nila. Sabi ko, wala talaga akong makontribute sa kanta ngayong araw na ito. Maliban sa happy birthday song. Yes. Na nagawa na natin kanina o hindi pa? Gawin natin ngayon. Papunta na tayo doon. Maliban sa happy birthday song. So, yun po ang message ni Pangulong Duterte sa politika ng ating bayan. At sinabi niya na bantayan natin ang ating boto. Dahil ang mga tao na desperado ay kung ano-anong pandaraya ang naiisip para lang manalo sila. Kaya kailangan daw ay bantayan natin ang ating boto at paniguraduhin natin na tama ang pagkabilang ng mga boto ng ating mga senators. So yan po ang message niya sa politika. Ang message ko naman sa kanyang birthday ay pinost namin doon sa aking social media account sa Facebook. At sinabi ko doon, my warmest wishes for former President Rodrigo Duterte. My warmest birthday wishes for former